Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, update lang tayo sa presidential survey at saka sa Okta Research ng senatorial survey at itong isang artista na Miss Universe Philippines 2014 si MJ Lastimosa sa mga kanyang mga parinig sa isang kandidato. Okay, so let's start with the presidential survey. Okay, basahin muna natin ito. Presidential survey March 2022. Sample size 3,000, margin of error plus or minus 2. Source Lelo report. Okay. Sa presidential survey, ang nangunguna ay si Bongbong Marcos, 61%. Pangalawa, si Leni Robredo, 19%. Pangatlo, si Isko Moreno, 9%. Manny Pacquiao, 6%. Ping Lacson, 2%. So ito lang naman yung lima na magkalaban na yung malalaking mga pangalan sa tumatakbong presidente. So Marcos still got the highest percentage when it comes to the entire Philippines na. So consistent rin si Leni Robredo na pumapangalawa at saka si Isko Moreno at Manny Pacquiao. There are times na Manny Pacquiao ang nauna. Meron naman ding times na si Isko Moreno naman ang nanguna, like kagaya nito ngayon. Okay? So ayan, klarong-klaro na 'yan. So dapat advice ko lang sa mga presidential aspirants, no, especially itong mga kalaban ni BBM. I think you have to change your strategy because yung kay Bongbong Marcos talagang walang nag-iba, no? Same pa rin. Nangunguna siya. Especially itong si Mayor Isko Moreno. You have to change your strategy. Hindi ka na kasi parinig ng kay BBM. Kaya lalo tuloy ikong bumagsak ngayon. Okay? Kasi itong si Leni Robredo, natural, lahat ng mga supporters ni Leni Robredo, ayaw yan kay Bongbong Marcos. Okay? So, itong si Isko Moreno, wag na lang mangingialam kay BBM. Ang first niyang tirahin, if gusto siyang manira, si Leni Robredo muna yung mag-concentrate siya dito kay Leni Robredo. Hindi nga siya makaapas or makalamang kay Leni Robredo. So ako pa sa'yo, Mayor Isko, you change your strategy. As well as itong si Leni Robredo, if there are things na pwede nyong baguhin nyo rin. No? Kasi nakikita ko sa mga kampanya nyo, hindi kayo nagfo-focus sa inyong mga plataforma. Hindi kayo nag-focus sa inyong mga senatorial slate, kung anong pwedeng magawa nila. Hindi kagaya ng sa kabila na walang mga pinapatamaan, kundi focus lang sila sa kanilang mga plataforma. Hindi kagaya sa mga kakamping na matatawag natin na talagang nagpanik na sila, talagang dismayado na, at saka parang desperado na talagang manalo kasi alam nilang malapit na talaga ang May 9 election. Talagang ang magawa na lang nila is paninira na, which is not effective. Okay? So, payo lang ito, no? As a opinion ko to, na sana baguhin nyo ang strategy nyo. Huwag na yung puro paninira. Hindi na yun tatalab sa mga Pilipino. Hindi na yan mag-effect sa Pilipino. Okay? So, let's go to the next survey, which is the Okta Research Senatorial Preference. This is from March 5 to March 10, 2022. Okay? So, first in rank is
This is from mga senador ito, ha? So, mga tatakbong senador. Okay? Ang first is si Loren Legarda, ang nangunguna. He got 69. Followed by Mark Villar, 66. Zubiri Migs. Ito pala yung nasa side. I think ito yung kanilang number ng kung saan kayo boboto siguro. Okay? Score. Ito yung score nila. Okay? Yung after their name, yung itong red. Okay? So Loren Legarda got 69. Mark Villar 66. Migs Zubiri 65. Next in line is Escudero Chase 63. Pang-apat. Pang-lima noon si Tulfo Rafi, una to eh. Naging 5 na lang siya. Okay? Idol Rafi Tulfo is 62. Alan Peter Cayetano got 55. Okay. Pang-6 sa ranking. And rank 7, Estrada Ejercito. He got 44. Okay. Then next is rank 8. I think it's rank 8. Robin Padilla got 44. Score of 44. Then Jojo Omar Binay got 39. Nandito siya sa pang 9th rank. And mas nakalamang pa si Jojo Omar Binay kay Win Gatchalian. Win Gatchalian got 39. Pero same lang sila ng score, 39. Then, from 10th place is Jinggoy Estrada. Okay? 37 ang kanyang score. At saka si Joel Villanueva got 33 sa kanyang score. And then, Hontiveros on the last, this is rank 13. This is rank 13. Riza Hontiveros got 31. Okay? Pulso ng bayan. So hindi ko nakita yung some of my bets did not appear here in the Okta Research senatorial preference. I think sa rank tingnan muna natin sa ibang mga survey if ano ang rank doon. No, I'm not really sure on this research kung anong ibig sabihin itong mga rank na ito. Pero if talagang totoong ito na yung rank na survey, no? I think hindi pa ako mag-agree sa iba. Pero it's their own research, so we have to respect it. Kasi wala pa dito si Rodante Marcoleta. Okay? Harry Roque, hindi nakikita dito eh. Mas nakita pa nga si Jojo Omar Binay eh. Tsaka yung mga Estrada, Cayetano, napunta pa dito. Okay lang ito si Idol Rafi kasi popular to eh. Okay? So, ang bet ko na wala dito ay si Harry Roque, Panfilo Lacson, Salvador Panelo, at tsaka si Rodante Marcoleta ang hindi nakapasok sa rank 13. Okay. So far, this is the Okta Research Senatorial Preference. This is conducted from March 5 to 10, 2022. Okay. Let's moving on. Ito guys. Itong si MJ Lastimosa. Miss Universe Philippines 2014. I think hindi ito nanalo. No? I don't know, hindi ko nga kilala. Familiar lang yung name niya. Pero di ko alam if nanalo ba ito ng runner-up pero I think hindi ito nanalo as Miss Universe, no? Miss Universe Philippines lang pala. Okay? I don't know if she joins the Miss Universe talaga, no? Pero di ko talaga ito familiar tong babaeng to eh. Pero familiar yung name. Okay, ito yung statement niya. Okay, na parang kung idol nyo to,
ako, opinion ko lang ito na mag-react sa kanyang mga statements na ang sinasabi. So, ito. I think nagpapa-deliver siya sa Grab, no? Grab driver. So ito, I don't know if saan ito na-post niya, basta kay news ito ng News 5. Siguro sa Facebook or sa Instagram or I don't know. Wala namang nakalagay dito eh. Okay, so ito yung sinabi niya. Sabi ng Grab driver, "Di ba ma'am, artista kayo?" Sabi ko naman, "Ha? Hindi po." So hindi siya umamin. Sabi niya, si MJ Lastimosa kayo, di ba? Sabi ng Grab driver. Sagot ko. Sumagot itong si MJ Lastimosa, "Iba po iyon." Ayun, mukhang naniwala naman siya. The end. Okay. Parang nag-deny siya sa Grab driver na hindi siya si MJ Lastimosa. I don't know if anong mga intention niya, baka nagpa-humble effect lang siya o talagang nag-deny lang siya sa if kung ano naman ang pinoprotektahan niyang anong aim niya sa pag-deny, no? At saka may nakalagay na ibang paragraph na ito yung kasalukuyang sinabi niya. Basta deny lang tayo ng deny. Iyong mga politiko nga nagdi-deny ng nakaw, tayo pa kayang ganda lang ang yaman. Okay. I would react to you, MJ Lastimosa. I will not judge you kung sino ang pinariringgan mong politiko. Okay? But for me, mali itong ginagawa mo. Kung may pinariringgan ka, dapat sinabi mo na lang yung pangalan kaagad para maunawaan ka. Kasi kung sino man yung pinariringgan mong politiko na nagdi-deny ng nakaw, which is, for me, opinion ko lang to, ang first na ni come up sa akong mind is si Bongbong Marcos ang pinariringgan niya. Pero wala naman siyang sinabi dito. Okay? Kasi sabi niya, talagang she believes na, para sa akin lang ito ha, if si Bongbong Marcos ang pinariringgan niya, she really believes Bongbong Marcos kung na talagang nagnakaw na nagdi-deny. Parang ganun. Pero di tayo pwedeng makajudge. Pero in conclusion, masasabi ko na mali ito. Why? Because dapat yung ginawa mo sa Grab driver, dapat okay lang yun, enough lang yun. Pero yung second paragraph ng yung itong sinabi mo, sana hindi na ito ginawa mo. O dapat hindi mo na ito pinost. Sabi mo basta, deny lang tayo ng deny. Yung mga politiko nga na nagde-deny ng nakaw, tayo pa kayang ganda lang ang yaman. So, ibig mong sabihin, maganda ka. Yes, maganda ka. Pero hindi yan dapat sinasabi. Let the people appreciate you in its own way, no? Dapat humble tayo. Yung sinabi mo na ang yaman mo lang ay ganda, dinideny nga ng mga politiko, parang yung kagandahan mo ginamit mo sa mga pasaring ng ibang mga kandidato. Dapat hindi ka mas ma-appreciate pa kita if tumahimik ka na lang. Okay? Pinolitiko mo yung yung kagandahan mo eh. Dapat hindi ka na lang nagsabi ng ganyan. Okay? Kasi ang politics iba eh. Iba rin yung Miss Universe na kung knowledgeable ka about pageantry, no? Iba rin itong politics. Hindi ito pwedeng sasali ka na ganito ng banat ka ng banat without even consulting or even cultivating deep inside kung ano talaga ang totoo, di ba? Or baka naman nasabi mo lang ito
kasi supporter ka ni Leni Robredo. Hindi ko naman alam kung supporter ka baka talaga ni Leni Robredo, ha. So mag-comment lang kayo guys, ha. Hindi ko talaga kilala ito, familiar yung name. Pero kung if si Bongbong Marcos ang pinasaringan mo o pinariringgan mo dito, I will defend Bongbong Marcos. No, huwag kang magbitiw ng salita if wala kang ebidensya. Okay? If hearsay lang ang mga naririnig mo lang, wala kang concrete or yung mga libro na sinasabi na fact check na talagang proven ng libro niya na may ebidensya, kasi marami ring mga gumagawa ngayon ng mga libro na puro paninira kay Bongbong Marcos. So wag kang magsabi ng kagaya nito. Influencer ka eh, matatawag ka rin na influencer eh, no? So ako hindi kita personally kilala, talagang meron akong bad impression sa iyo, no? Especially sa kami mga BBM supporters, no? If sino mang politiko, kahit hindi si BBM ang pinariringgan mo, mali pa rin itong ginagawa mo. Dapat hindi mo ito sinabi. Okay? Na nagdi-deny nga kung meron kang problema sa isang politiko, no? Dapat tumahimik ka na lang. Hindi ka na lang do not compare it to yourself, because it's just like comparing yourself na sabi mo na ganda lang naman yung yaman mo, di ba? Are you sure na ganda lang yung yaman mo? Baka ikaw rin mayaman ka rin, di ba? Deny mo lang kasi deny mo lang ng deny. Hindi ko na matatawag ka rin na mayaman kasi meron naman tayong mamamayan na mga mahihirap, di ba? So sa style na ganito, dapat careful tayo sa mga statement na kagaya nito. Okay? Sabi nga may nakita ko ng mga comments sa ilalim sa Facebook ng News 5. Sabi nun na ikaw ay BOBO raw. Calling shout out to Larry Gadon, may BOBO rito. Binabash ka ngayon, no? What you do unto others, no, will come back to you. So this is a wrong move. Okay, next time be careful kasi Miss Universe Philippines ka naman, at dapat you have to be a good role model to the mga babae sa Pilipinas, na dapat tumahimik lang tayo. Kung meron ka bang opinion, do it in a nice way, na hindi kagaya nito na parinig, pasaring. Okay? Kasi it really shows your personality na meron ka talagang tinatago na ugali. Okay? Yun lang. So, hanggang dito na lang guys. Please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest nating mga reactions, news, at saka mga comments. Okay? Then like and share this video to your friends and families and to all the BBM supporters. So hanggang dito na lang guys. See you in my next video. Have a great night and God bless everyone.